Nagsimula ang pelikula sa isang mafia leader na si Lorenzo Vitali, kasama ang kanyang anak sa kanilang winery, sa isang liblib na lugar sa Sicily. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang baril bago nagbilin sa anak na manatili sa sasakyan. Pagpasok niya sa loob ng mansion ay nasaksihan niya ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mga tauhan. Sa basement ay nandoon ang kanyang 2 tauhan bihag ang dating US Marine at CIA agent na si Robert McCall. Nagwika si Robert na nandoon siya upang bawiin ang mga ninakaw ni Lorenzo. Bumilib ang leader kay Robert na nagawang mahanap siya sa Italy. Nagbabala ito na hindi na siya makakalabas ng buhay sa winery. Tinapatan ni Robert ang pananakot sa pagsasabing sa loob ng 9 na segundo ay magdasal na siya. Gamit ang nakatutok na baril sa kanya tinapos niya ang lahat ng mga tauhan tapos ay pinutukan ang leader ng sindikato. Gumapang si Lorenzo palayo ngunit hindi siya tinantana ni Robert hanggang sa tuluyan na siyang mabura sa mundo. Para mabawi niya ang mga ninakaw na pera, kinuha niya ang susi ng bolt ng winery sa sinturon ni Lorenzo. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi akalain ni Robert na babarilin siya ng anak ni Lorenzo. Nang hinarap niya ang bata ay binitawan nito ang sandata at saka tumakbo. Naisip niyang magpakamatay dahil sa tinamong tama ng bala sa likod ngunit napagdesisyonan niya na sumakay ng barko pabalik sa syudad. Habang nagmamaneho sa kahabaan ng baybayin ay tumabi siya bago nawalan ng malay, natagpuan siya ng pulis na si Gio Benucci at dinala siya sa pinakamalapit na klinik sa Altamonte. Doon ay itinanggal ng doktor na si Enzo Aricio ang bala na bumaon sa likod niya. Nang magising siya ay hindi niya masagot ang tanong ng doktor kung mabuti o masamang tao ba siya. Gayunpaman, patuloy na sinisiguro ng doktor ang kanyang kaligtasan. Makalipas ang ilang araw ay nakarecover siya ngunit kailangan niyang gumamit ng tungkod para makalakad. Sa isang coffee shop na pag-aari ng waiter na si Amina, ay muli silang nagkita ng pulis na si Gio kasama ang kanyang anak na si Gabi. Sinabihan siya ng pulis na wala siyang dapat alalahanin sa lugar nila dahil mababait ang mga tao doon. Tapos ibinalik ni Gio ang susi ng sasakyan niya, at sinabing hindi niya tinignan ang laman ng bag niya na nasa loob. Pagbalik sa tinutuluyang doktor ay tinawagan ni Robert ang isang CIA agent na nagngangalang Emma Collins. Hindi siya nagpakilala sa agent, ipinaalam niya ang iligal na bentahan ng droga sa Sicily na nagpapanggap na isang kumpanya ng winery. Ginugol ni Robert ang ilang araw sa Altamonte upang lubos na makilala ang mga lokal at negosyante doon. Napapansin niya ang mga miyembro ng Italian Mafia nang haharas at nagbabanta sa lahat ng hindi magbibigay ng porsyento ng kanilang kita sa grupo nila. Isang araw habang naglalakad, narinig niya ang tindero ng seafood na si Angelo na binubugbog ng isa sa mga miyembro ng Kamura na si Marco Quaranta. Bago umalis ang mga sindikato ay pinaalam ni Marco sa tindero na babalik sila sa isang linggo upang muling mangolekta ng pera. Kinabukasan, nagpresente si Robert na siya ang mamalingke para kay Enzo. Tinanggihan ni Angelo ang bayad ni Robert sa isda at nagsabing kaibigan niya si Enzo kaya isang karangalan ang makilala niya siya. Samantala, kasunod ng impormasyon na nakuha ng mga CIA na tuklasan ni Emma at mga kasamang agent, na hindi lamang iligal na droga ang matatagpuan nila kundi ang milyon-milyong pera sa Peking Winery sa Sicily. Matapos ma-check ng doktor ang sugat ni Robert, tinanong niya kay Enzo kung bakit hindi sila nag-report sa kinauukulan tungkol sa nangyari sa kanya. Sinabi ni Enzo na mabuting tao ang taong hindi alam kung masama o mabuti siya. Sa ibang lugar, sinabihan ni Vincent ang kapatid na si Marco na mayroon silang planong kamkamin ang mga kabahayan sa ilang mamamayan ng Altamonte upang gawin nilang hotel, resort at casino. Upang magbigay ng babala sa sinumang hahadlang sa plano, sinunog ni Marco at mga kasamang gangster ang seafood store ni Angelo. Walang nagawa ang mga lokal doon kung hindi ang panoorin ng nasusunog na gusali, habang pinapanood sa di kalayuan ng grupo ni Marco. Nang tumigil ang sunog ay nagtulong-tulong sila sa paglilinis ng gusali. Samantala, tinignan ni Gio ang CCTV ng lugar kung saan nangyari ang sunog. Bago mangyari ang sunog ay nakita niya ang mga lalaki na nakasakay sa itim na van. Inaalam niya kung sino ang may-ari ng van na nakuhanan ng CCTV. Sa paglipas ng panahon ay naging parte na si Robert ng Altamonte at nagustuhan niya ang simpleng pamumuhay doon ng mga tao. Isang araw, habang nagre-relax siya sa coffee shop ni Amina, napansin niya ang CIA agent na si Emma na nagawang malaman ang kinaroroonan niya. Sinubukang alamin ni Emma kung paano niya nalaman ang iligal na winery sa Sicily, at kung bakit siya napadpad doon. Naging matipid si Robert sa pagsagot sa agent bago umalis si Emma ay nasorpresa siya nang banggitin nito ang pangalan niya.
Samantala, nang sunduin ni Jeyo ang anak na si Gabi sa eskwelahan, nakatanggap siya ng tawag sa di kilala at nagsabing nakauwi na ang anak niya. Nang tanungin niya ang isang guro, sinabi nito na may isang opisyal ang maagang sumundo sa kanyang anak. Nagmamadaling tinungo ni Jeyo ang tahanan nila at natagpuan doon ng grupo ni Marco na bihag ang asawa at anak niya. Ito ay bilang pagganti dahil inaalam niya kung sino ang may-ari ng van nang mangyari ang sunog. Binigyan siya ng leksyon ni Marco sa harap ng mag-ina niya, nagbabala ito na huwag na siyang makikialam sa gawain ng Kamura kung ayaw niyang may mangyaring masama sa pamilya niya. Sa klinik ni Enzo, nakita ni Robert si Jeyo na maraming tinamong sugat. Tinanong niya ang doktor kung ano ang nangyari kay Jeyo. Sinabi ni Enzo karaniwan ang ganoong insidente dahil sa grupo ng Kamura, na naghari-harian sa kanilang lugar. Matagal na silang salot sa mga mamamayan na hindi nasosolusyonan. Isang araw ay muling nagkita si Robert at Emma sa simbahan. Gustong malaman ng CIA agent kung bakit niya sa kanya ipinaalam ang tungkol sa operasyon ni Lorenzo Vitali na matagal ng most wanted. Imbis na sagutin ay sinabi ni Robert na alamin niya kung bakit nangyayari ang mga iligal na aktibidad ng mga sindikato. Umaasa si Emma na sasagutin ni Robert ang tanong niya sa susunod nilang pagkikita. Nang gabing iyon, habang nagdi-dinner muling hinarap ng grupo ni Marco ang pamilya ni Jeyo, inutusan ni Marco si Jeyo na puntahan ang may-ari ng bangka at ayusin ang sasakyan para sa grupo nila. Nang makita niya si Robert sa kabilang mesa ay nilapitan niya ito at binalaan na huwag subukang makikialam sa gawain nila. Sinabi ni Robert na hindi niya pwedeng alisin ang kapayapaan na natagpuan niya sa lugar at sa mga taong nakatira dito, tapos ay hiniling niya kay Marco na lisanin ang restaurant kasama ng kanyang mga tauhan at magtungo sila sa ibang lugar. Hindi nakinig si Marco kaya pinisil ni Robert ang kanyang kamay. Sa sobrang sakit ay pinaalis niya ang mga tauhan tapos ay iniwan niya ang kanyang baril bago umalis. Paglalim ng gabi ay inaabangan ng grupo ni Marco si Robert, ngunit naunahan sila ni Robert at isa-isa silang pinatumba at pinatulog habang buhay. Kinabukasan, ay tinawagan ni Agent Frank si Emma upang ipaalam sa kanya ang naganap na pagsabog sa Roma na kagagawan ng terorista gamit ang pera na nakuha sa iligal na operasyon ng droga. Sinabi niya kay Frank na habang nasa Naples siya ay mangangalap siya ng impormasyon para masugpo ang mga nagbebenta ng droga. Samantala, matapos makausap ng Chief of Police ang CIA agent na si Emma, binisita niya ang burol ni Marco. Ipinaalam niya sa kapatid ni Marco na si Vincent, na nasa bansa nila ang CIA, iminungkahi ng Chief of Police kay Vincent na itigil na muna ang iligal na operasyon nila. Naniniwala siya na malalaman ng CIA na sangkot ang grupo nila sa iligal na gawain, nagsabi si Vincent na siya na ang bahala sa CIA agent na si Emma. Pagkatapos ay tinusok at pinutol ng mafia leader ang kamay ng chief, inutusan ni Vincent ang chief na hanapin ang pumatay sa kanyang kapatid na si Marco. Lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan sinagot ni Emma ang tawag ni Robert na nagsabing mag-iingat siya dahil ang teroristang Kamura ang nasa likod ng mga iligal na aktibidad. Habang nakikipag-usap si Emma ay biglang sumabog ang mga sasakyan malapit sa kanya kaya tumilapon siya. Marami ang namatay at nasugatan sa pagsabog, samantalang si Emma ay nadala sa ospital at dumating si Frank. Sinabihan si Emma na hahanapin niya ang may kagagawan ng pagsabog. Kinagabihan ay dinukot ni Vincent si Jeyo at ang pamilya niya at dinala sa sentro ng Altamonte. Sinigaw ni Vincent sa lahat ng mga tao sa paligid na ibunyag ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Binaril niya sa tenga si Jeyo at nagbabala na tutuluyan niya ang pulis kung walang magsasalita. Maya-maya lang ay nagulat si Vincent sa paglitaw ni Robert at nagsabing huwag niyang idamay ang mga inosenteng tao dahil siya ang pumatay kay Marco. Muli ay sinabi ni Robert ang katagang hindi niya pwedeng alisin ang kapayapaang natagpuan niya sa Altamonte at hindi niya rin pwedeng alisin ito sa mga taong nakatira rito. Isinuko ni Robert ang sarili at tinanggap kung anuman ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Vincent na ito ang pagkakataon upang ipakita niya sa lahat ng tao sa paligid na siya at ang grupong Kamura ang masusunod sa bayan nila. Kung sino man ang lumabag sa kanila ay mamamatay. Nang babarilin na ni Vincent si Robert, nagpaputok ng warning shot si Enzo at itinutok ang shotgun sa isang tauhan ni Vincent. Kasabay nito ay nagkaisa ang lahat na bedyohan ang pananakot ng mafia. Natakot si Vincent na kumalat sa buong mundo ang mga masamang gawain nila. Binyantaan niya si Robert na babalikan ito, matapang na sinabi ni Robert na handa siyang harapin sila. Pagkatapos ay isa-isang nag-alisan ang mga sindikato. Sa headquarter ni Vincent ay pinag-uusapan nila kung paano nila papatayin ang hadlang sa kanilang mga plano.
Matapos ang prosesyon kinagabihan ay tahimik na inatake ni Robert ang grupo ni Vincent sa kanilang mansion. Isa-isa niyang pinatay ang mga bantay hanggang sa makarating siya sa loob ng mansion. Nagising si Vincent sa patak ng dugo hanggang sa nagulat na lang siya sa pagbagsak ng isang tauhan na nakatali. Tinawag niya ang lahat ng tauhan ngunit pinatay na ni Robert ang lahat ng mga ito, di nagtagal ay pinatulog din siya ni Robert. Nang mawalan siya ng malay ay iginapos siya. Ilang saglit pa ay pinakawalan siya ni Robert, upang masilayan niya ang mga taong mapayapang naninirahan sa Altamante na gusto niyang pagkaitan ng kapayapaan. Iniwan ni Robert si Vincent na naghihingalo sa isang eskinita. Kinabukasan ay binisita niya si Emma sa ospital at nagpasalamat ang dalaga sa pagligtas niya sa kanya. Ibinili ni Robert kay Emma na ibigay ang bag na may lamang $366,400 sa lalaking nagngangalang Greg Dyers. Naskam ang pensyon ng lalaki ng mga scammer sa internet. Napagtanto ni Emma na natunto ni Robert ang mga scammer sa winery sa Sicily at pinatay ang lahat ng kawatan kasama si Lorenzo kaya nakuha niya ang susi sa winery. Tapos ay kinuha niya ang eksaktong pera na nakuha kay Greg. Tinanong ni Emma kung kaibigan niya si Greg, sinabi niyang nagkita na sila ng isang beses. Pagbalik ni Emma sa Boston ibinigay niya ang bag na puno ng pera kay Greg. Maluhaluhang tinanggap ng mag-asawa ang perang nabawi dahil ito na lang ang natitira sa kanila. Nagpasalamat sila kay Emma at nagtataka kung bakit may extrang hero na handang isugal ang buhay para sa kanila. Nagwika si Emma na gusto niya ring malaman ang dahilan, kung bakit ginawa ito ng taong iyon. Isang araw, sa opisina ng CIA nakatanggap si Emma ng isang notebook, na may lamang diary ng ina niya, at may note na nakadikit na galing kay Robert. Lumabas na si Emma ay anak nila Bryant at Susan Clammer, na dating kaibigan ni Robert sa CIA. Sa huling eksena makikita ang mamamayan ng Altamante na nagdiriwang sa pagkapanalo ng football team sa maliit na bayan nila, napabilang na si Robert sa mga lokal na piniling mamuhay ng tahimik at mapayapa, at dito na magtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito pakipindot naman ang like button. Salamat!